So okay mga paps, meron lang ako konting ayusin dito. Ito yung ano namin, steamer namin, yung Philips GC, 486 yan, 486. Yeah, bumili na rin kami ng bago, yung isa, yung bagong version yata nito. Ngayon ayaw mag-steam yan. Walang lumalabas na steam dito. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung ano yung dapat nyo check kapag may problema yung gantong steamer nyo. So, buksan na natin to. Dito gamit kayo ng Torx. Yan, Torx yan to. Yan. Ang ginawa ko na rito, tinest ko na yung nito, yung pinaka-supply nito. Dito, nag-check na ako ng mga continuity testing. All goods naman. So, nag-check ako ng testing. Baka inisip ko, baka sa wiring lang. Continuity testing lang mga paps. Ito. Wala niya meron. Baka meron kasing disconnected. Sinundan ko lang yan dito. Yan dito. All goods naman yan. Ngayon, sa kabila naman. So, yung isa sa blue. Yan. Tapos yung blue dito. Tapos chinek ko na rin dito yung yung thermal fuse niya, nandito 'yon. Meron yan dito, meron thermal fuse na sa loob. Yan, ito siya, yan. Yung pinaka thermal fuse niya. So all goods to. Balik ko na to. Natas ko na yung supply, natas ko na yung thermal fuse ngayon. Nabaklas ko na rin to, yung loob niyan, ang daming dumi, nalinis ko na rin. Ngayon, ayaw pa rin gumana. Ang nakita ko problema dito, ito yung tinatawag din ng thermo switch. So, etong thermo switch, pag tinignan nyo, walang continuity yan, di ba? Wala. Ngayon, sa thermo switch na to, ito, naging open na siya. Dapat ito, normally close. So, dapat ganito to. Ito yung binili kong thermo switch yan. So, dapat normally close yan. So, ang silbi nito, kapag ng pagkasaksak natin, may power yan, di ba? Di nagsusupply na ng voltage yan. Siyempre, gagana na yung heater natin. Ngayon, kapag na-reach na niya yung temperature base sa thermo switch, magkakat na yung supply niyan. So, para siya nagre-regulate ng voltage para makat yung init. Halimbawa, hindi siya mag-init ng todo. Kumbaga parang safety safety switch. Halimbawa, ito kasi 145 degrees. So, di naka-on niya, nakagumagana yung kuryente niya, nag-heat na siya. Pag na-reach na yung 145 degrees, magkakat na yan. So, itong napili ko, ito yung nakita kong available 140 degrees. Yan, ito, mura lang to, 2 piraso, 70 pesos, may 100, 2 piraso na yan. So, ito siya. Ito yung ipapalit ko dyan. Okay? Ito, makita ko, wala yan Open yan. Itong nabili ko, meron siya. So, ito yung nakakabit ko na to. Ito yung luma. Ayan. Sinolder ko na lang. So, pwede nating itas yan. Ayan. Okay na yan. So, ang gagawin ko, ibabalik ko na to. Tapos ito testing ko na. So, ganito mga paps. Ito-test ko na to. Ayan. Diretso ko na on yan para makita ko kung gagana. May tubig na rin yan. Okay? So, testing na natin. Ayan. Nakikita nyo? Okay na. So at least yan gumagana, pero 2 ka normal di ba?
Oo, 2 lang pala yung gumagana sa akin, yung 3. 2-3. Naka-disable yung 3 kasi hindi siya nagiging ganyan kalakas. Kaya nagulat ako dito, sobrang lakas ng number 3. Siguro nga yun nga dahil nalinis ko na rin yung heater. Kasi yan, tingnan nyo. Number 2 yan, may tao na tao. Okay. So ayan, okay na yung yung power niyan. Ito siya. Ito yung bago. Yan, ang solusyon lang pala ito. Kung nagka-problema kayo, ito yung bibili nyo. Yan, yung pinaka thermo switch. Okay, so yun lang.